between me and her family. Shit! Grabe, ang tindi mo, pare! Shit! Hindi Okay. namin sinasabing gago ka pero matindi ka. Okay, kailangan nating anuhin Okay. to. Okay, go. Ako, si Guy, 29 years old siya. Tapos, meron siyang girlfriend na 30 years old. Older than him. Oo. By 1 year lang. Oo. For 7 years and we don't have issues with each other. Except that she is a breadwinner. Okay. Family ni GF lahat sa kanya nakaasa. Dahil siya ay pinakamalaking sahod sa kanila. So, bunso siya sa 4 na magkakapatid. So, Oo, panganay nila sobrang arte sa trabaho, papalit-palit ng work. Kaya ngayon, tambay lang sa bahay at kasama pa ang jowa sa bahay nila. Yung pangalawa, medyo matino, nag-aambag kahit papano. Yung pangatlo, may problema din. So, ayaw ma-scroll yun. No? Oo, so recently a family issue came up. May sobrang laking palang utang yung kapatid niya at di niya kaya bayaran. So, ang ending, si GF ang nagbabayad ng utang ng kapatid niya. 200k yung utang. Oh my God, 200k. May utang ng kapatid niya kasi sabi ng parents niya, wala namang ibang magbabayad niyan. Wala din kaming trabaho. And doon nag-start yung idea niya na gusto niya na makipaghiwalay. Oh, feeling niya burden na siya sa akin. Nahihiya na daw kasi baka pag kinasal kami, di ako maging priority niya. Kasi nga breadwinner siya at sobrang tagal niya nang magbabayad yung utang. And sinabi ko naman na dapat ipaintindi niya sa family niya na di habang buhay ganun ang setup. Pero sabi niya, di mo naiintindihan. Wala ka kasing Sa kinalalagyan wala ko ka eh. kasi sa shoes ko. Oh, ganun lang. Oh, social. We're planning to get married. So, nag-start kami mag-ipon since 2021. And we agreed na kung sino makipaghiwalay, sa kanya mapupunta yung naipon namin for the wedding. Unahan mo na, pare. Pre! Ganda ng business idea na yan. Gago kaya pala. Joke lang. Ako ba yung gago? Kasi pinapalit ko siya. Pinapili ko siya between... May ano, Kaya mo yun, pare. Oo, ako ba yung gago kasi pinapili ko siya between me and her family? Tinanong ko siya, kung maghihiwalay tayo, ibibigay ko na yung wedding fund natin sa'yo regardless kung sino makipaghiwalay kasi alam kong mas kailangan mo or itutuloy natin yung wedding natin. Oh, damn. Oh, ano thoughts niya doon? With the First situation. First off, you don't make your partner choose between you or her or his family. Hindi yun dapat option I guess ever. di naman niya pinapili naman talaga. Di naman niya sinabi na it's either me or your family. It's that gusto makipaghiwalay ng babae sa kanya. And parang Clickbaity lang yung title clickbaity niya, lang pero yung hindi naman niya title. pinapili. Hindi naman niya pinapili. Ayan, ako ba yung gago kasi pinapili ko siya between me and her family? Kaya nga, pero Kaya sa nga. pagkaka-explain niya ng situation, hindi naman ganun yung direct na tinanong niya. Ito yung tinanong niya, oh. he was very understanding nga nasabihin mo sa family mo na hindi habang buhay niyan. Tapos sabi ng girl, di ba, na di mo naintindihan, parang ito yung kalagayan namin and fear ng babae na pag nagpakasal sila, di niya magiging priority yung lalaki. So technically, yung babae yung nag-offer ng choice na yun. Na parang, for her, it's either him or her family. Kaya sabi niya, kung maghihiwalay tayo, ibibigay ko na yung wedding fund sa'yo, regardless. Or ituloy ba natin yung wedding natin? Kasi parang kailangan niya rin ng pera right now. Which is yung naipon nila for their wedding. Sabi, no? Actually, ang bait nga ng lalaki, no? Ang bait niya, pare. Sobra. As Bait in, niya. oy, rare yung ganyan, ha? Tipong, Para sa akin, parang feeling ko yung may mali is yung yung babae. Parang alam ko, breadwinner siya. Pero yung may mga ganyang bagay na dapat, dapat hindi mo na, like, parang responsibility yung mga utang ni ganito, utang ni ganyan. Na parang okay na yung makapag-provide ka sa family mo, pero hindi mo dapat i-fulfill yung mga parang problema din nila. Guess mo ba? Parang katulad niyan, yung mga kapatid niya, parang masyadong choosy sa trabaho. Parang hindi pwedeng rason na choosy yung kapatid mo sa trabaho. Dapat gumawa ng paraan yung mga kapatid mo na kumita at makatulong sa pamilya. Tama. Guess mo ba? So para sa akin, parang masyadong, ewan ko, like, masyadong close-minded din yung
yung babae para isipin niya sa lalaki na kailangan niyang piliin yung lalaki or yung family niya. Gets mo ba? Gets naman. O, tsaka ano din naman, like sa lalaki, nasa sa'yo, buds or pare, kung okay lang sa'yo yun, kung kaya mo to live with her family, to have, na magkasal kayo na gano'n yung family niya. Or, kung kailangan niya talaga pera, bigay mo na lang muna sa kanya yung wedding fund niyo. Huwag muna kayo magpakasal, kayo na muna. Diba? Pero, Bad trip, no? bad trip Pero eh. para sa akin din, hindi like, kapag ibibigay ng lalaki yung fund sa babae, parang hindi din matututo yung babae para sa akin. Like, kailangan matuto ng babae na kailangan ma-separate niya yung yung parang responsibility niya para sa sarili niya, tsaka para sa pamilya niya. Oh, Kasi tsaka magkaiba mag-stand yun up siya for herself sa family niya. Like, hindi porke breadwinner ka, lahat ng problema, aakuin mo na. Oh, pero gets ko rin naman yung babae. Pwede rin naman na kung piliin niya yung lalaki, I mean like, mag-stop muna siya maging breadwinner for family, na dun tuminu yung mga kapatid niya kapag nawala siya. Oo. Like, para sa akin, malaking factor siguro yung kung bakit walang ginagawa yung mga kapatid niya. Kasi nakikita ng mga kapatid niya na, kaya naman pala ni ate. Gets mo ba? Oo. Na parang, chill lang ako kasi may nagpapakain naman sa amin. Okay naman pala kami. Oo, di ba? Kaya So, niya naman. kailangan matuto yung mga kapatid mo na hindi porke nagbibigay ka, is kailangan aasahan ka na nila. Gets mo ba? Gets. Parati. Actually, may mai-share ako dyan na example. Kasi, yung kuya ko, nag-move in na siya sa akin dito sa Manila ngayon. And, ayun, dyan siya nakatira sa condo ko. And syempre, pagkain, ganyan, nag-aabot-abot din naman ako. Pero, ayun, di ko sinagot totally. Gusto ko kasi na tipong kikilos din siya. Handa akong tumulong. Ganyan, like, nag-help ako na makakontribute na makatrabaho siya, ganyan, for extra, ganyan. Tapos sinuturuan ko siya kung paano mag-follow up na balikan siya para magkaroon siya ng trabaho. So, agree ako dun sa sinabi mo na hindi naman habang buhay na ikaw na lang bubuhay sa pamilya mo di ba? Kasi kaya ka nga mag-aasawa, so meaning focus mo dun na sa bagong family mo, syempre sa asawa mo, sa ano. And hindi mali na tumulong sa pamilya. Oo, kasi ako din naman, lumaki din naman ako na hindi kami well-off yung family ko. But alam mo yun, nakikita ko yung difference na yung iba, asa na lang sa isa, kumbaga, ay oo nga, si ate kaya naman, or si kuya kaya niya naman mag-support sa amin, sige, aasa muna tayo dito. Yung parang natuturuan mo sila na maging dependent sa'yo. Gets ko rin naman, baka may fear siya na if ever like, tigilan niya yung support niya, syempre mapapangit yung relationship niya with their family. Yeah. Pero siguro kailangan yung daanan yun. Oo, kailangan Yung talaga. daanan yun. Na natatakot ka mawala sa'yo yung family mo, iwan ka nila. Mo silang iwan ka, gago. Ikaw yung kailangan nila. Totoo. Galit sila sa'yo. Diyaan mo, gago. Parang alam mo yun. Tatanda rin yan. Titinurin yan. Parang maintindihan ko pa ako, kunwari, like, kung sa medicine, yung mga gamot, gastusin sa gamot, na-aksidente si ganito, si ganyan. Pero para sa akin, yung napakababaw na yung kapatid mo, nabaon sa utang kasi kakasugal, gano'n. Or sa luho. Oo, sa luho. Hindi Parang- tama yun. Tapos pati yung mga jowa ng mga kapatid niya, doon din nakatira sa Oo, kanila. isipin Ano mo. yun? Oo nga pala, diba? yung jowa niya, doon nakatira, umay. Dagdag pala mo Hindi pa siya panganay niya na. May Bunso panganay siya. pa sa Bunso kanya. siya. Bunso ba siya? Bunso siya. O, diba? Di talaga Ako porket pamilya. hindi ka gago. Binasa ko kasi ulit. So, for me, hindi ka gago for wanting to remove your girlfriend From that. situation. Kasi gusto mo naman talaga na mapabuti yung financial state ng girlfriend mo at makabuo kayo ng pamilya, kayong dalawa. Pero for me, gago ka sa part na pinapili mo pa siya. Kasi para sa akin naman, mukhang pumili na eh. Pumili na yung girl kasi siya na ngayon nakikipag-break sa'yo. So, the fact na parang binibigyan mo pa ng yung parang magkakaroon sa'yo ng utang na loob yung girlfriend mo. Dahil sinasabi mo na, sige, bibigay ko na lang sa'yo yung pera. Hindi, kasi may usapan na kayo na kung sino unang makipag-break, sa kanya mapupunta yung pera. Kaya nga, probably, kaya nakipag-break na yung, inunahan ka na nung Para sa kanya girlfriend mapunta mo yung pera. Tapos magsasabi ka pa na, sige, bibigay ko na lang sa'yo.
anong bibigay mo na lang sa akin? Yung usapan naman natin, sa akin naman ito mapupunta dahil ako yung una na nakipag-break. So for me, gago ka pa dun sa part na yon na pinapapili mo pa siya. Eh mukha namang Pumili na. oo, She kasi chose her tingnan mo, family. nagsabi pa siya na di mo naiintindihan. Wala ka kasi sa kinalalagyan ko eh. Yung mga ganyang wording mukhang sarado isip niyan eh. Sad lang, gets ko rin naman, ba't nagtanong pa yung lalaki, ba't ganyan. Kasi syempre, mawawala na lang yung relationship nila na they were planning to get married na. So, I get him naman, bakit ganyan din yung reaction niya. Nakakabwisit yung story. Kaya nga eh. Oo nga eh. Kaya nga eh.